United Kingdom at Amerika kamakailan. Naging paksa ang tensyon sa Scarborough Shoal. And on security and military issues, we had discussions about how we continue to consult closely together, engage in training together. Umuwi ang Pangulo, dala ang pahayag at pangako ni Pangulong Obama na susuporta ang Amerika sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Bagamat magandang balita ang patuloy na suporta ng isang makapangyarihang kasangga, naniniwala ang mga eksperto na kailangan mag-ingat ng Pilipinas. The territorial claim and the territorial dispute between China and the Philippines is made more complicated by the entrance of the United States. By the nature of the dispute, a non-claimant state cannot in any way be interested in the settlement of the dispute. There are only two states in the dispute. Sa South China Sea ngayon, pinakamalaki pa rin puwersang pamilitar ang Amerika. Pero patungo din doon ng China, pinapalakas niya ang kanyang navy. At darating ang panahon, pagkatapos ng ilang pang dekada, na magpapantay ang lakas niyan. Pero ngayon, ang nangyari, by Pilipinas na naging proxy ng Amerika dito. Kaya lalong masalimuot ang issue. Ito ang problema ito. Paano natin ma-assert yung ating sovereignty? Pero hindi sa paraan na lalabas na kumikilos tayo para sa Amerika. Naniniwala si Santa Romana na hindi magalaw ngayon ng China ang Pilipinas dahil maaaring makabangga nito ang Amerika. Pero maaaring pansamantala lamang daw ito. Tingin nila mas malakas ang Amerika. Yung 7th Fleet mas malakas. Hindi pa nila kaya. Kaya ayaw pa nilang kaharapin. Ngayon pagdating na 10-20 taon at mas malakas na sila, yun, mahirap na sabihin. Ayaw din naman daw ng China na lumabas na kontrabida sa rehiyon at dahil dito bumagsak ang buong diplomasya ng Beijing sa Southeast Asia. Bilang Asyano, mahalaga pa rin ang pagbabangon puri para sa mga Chino. Mahusay din ang ginawa natin. Pinakita natin na kumbaga sa para tayong daga, the mouse that roared, no? Daga man yan, malakas ang yan, at nanindigan tayo. At nakita Mula nang makipag-areglo sa Vietnam, pinanindigan na ng China ang pagmamay-ari ng lahat ng pasok sa 9-dash line. Kung mangyari man, matatagalan daw bago matinag ang mga Chino. kailangan ng pasensya. Maganda tayo na ilang pangulo ang dadating at pinag-uusapan ko ito. Ang unang-unang aral na natutunan ni Asuke sa sigalot sa South China Sea ay ang kahalagahan ng pasensya at hinakot. Matagalan po ito. Titingnan mo lang po yung mga karanasan ng ibang bansa tungkol sa kahawig na issue. Matagal po yan. Dapat po maintindihan ng ating kababayan na ito ay kasarinlan at teritoryo ng Pilipinas. Ang konsuelo raw nila ay namamayani pa rin ang kapayapaan sa bansa sa kabila ng mga insidente ng gilian. Hindi ko nagparilan ng dalawang bansa o sinisip man. Yun ang importante doon. Kasi pagkatahimik ko yan, maaaring mo pong bigyan ng pansin yung iba pong prioridad ng iyong pamahalaan. Ekonomiya, society, edukasyon. Tuloy-tuloy ko tayo dyan. Ganun pa man, hindi maikakaila na walang tunay na kapanatagan hanggat hindi nawawakasan ang problema. Si Secretary De Rosario, now is the time to address the core issue because the Philippines cannot wait that long to keep quiet, to quiet our title over our territorial area. Meron bang pag-asa na matutukan itong core issue ngayon at ma-resolve sa lifetime natin, sa buhay natin? Baka naman na... So we cannot go on for the next 20 years with the same. Yes. We have to have something for our next generation to say that this present generation has done something for their benefit. When our forefathers took those courageous actions that eventually led to our independence, they entrusted to us a deep responsibility. Sa pagdiriwang ng ika-114 na anibersaryo ng kalayaan ng bansa noong Martes, idiniin ni Pangulo Aquino ang katungkulan niyang
ipagtanggol ang salihang batas, kasarinlan at teritoryo ng Pilipinas. Ang okasyon ay dinaluhan ng Diplomatic Corps kabilang ang ambassador ng China. Noong Biyernes, pinauwi ng Pangulo ang barko ng Coast Guard at BFAR na nakatikil sa Scarborough Shoal dahil lumano sa pagdating ng bagyong Butchoy. Hinihintay pa rin ng Pilipinas ang pag-alis ng mga barko ng China sa pinag-aawayang lugar sa West Philippine Sea. Tambahan ng lahat. We worried only or we act on the basis of our territorial claim in these areas where the Chinese ships would come and create some crisis. Otherwise, balik na naman tayo that the most effective political will is the strengthening of our armed forces that could be deployed in relation to this territorial claim. Ito raw mismo ang ginawa ng China. More than 10 years ago, pagka merong lumapit dyan na mga islang Chino, kayang-kaya hulihin ng Navy Natin. ng Pilipinas. No? At kinukuha natin yung catch nila, kung ano yung nakuha nila. At kuminsan, miski yung vapor nila, kinupapiskan. Yes. So, ginawa na ng China, ng gobyerno ng China, mga 3-5 taon na, o itong nakalipas na ilang taon, nagbago silang taktika. Pinalakas nila yung kanilang Coast Guard. No? Tapos dahil din doon sa pag-build up nitong puwersa ng China, hindi natin ngayon magawa yung dati natin nagagawa. Nahuhulihin lang natin, kukunin yung catch. Noong linggo, naiulat na hinarang ng Philippine Navy ang 12 bangkang Chino na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas at iligal na nanguha ng mga lamang dagat. Natatandaan pa ni Trillanes nung hindi pa pumapalag sa Philippine Navy ang mga Chino na dumadayo sa Scarborough Shoal para mangisda. When I was assigned there, ilan ang naboboard namin na Chinese vessel dyan, hinuhuli, gano'n. Wala naman ng international incident. Kahit ibang-iba na ang sitwasyon ngayon sa Scarborough, naniniwala si Santa Romana na hindi naman imposible na makahanap ng mapayapang solusyon sa sigalo. Ipinaalala niya na ang 9-dash line sa mapa ng China ay 11-dash line dati. Sakop ng 2 dash ang teritoryo sa harap ng Vietnam. Malapit noon